Lemon in the middle portion, Skyshack and Big Lagoon. Skyshack regains the lead and finally close finish. Good day bayang karerista, welcome back sa ating channel dito sa Karera sa Pinas. Muli tayong magbibigay ng ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw naman ng Biyernes, June 5, 2026. Balik na tayo dito sa racetrack ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas. Magsisimula ang mga karera ng alas 5:30 ng hapon. Meron tayong 8 karera na paglalabanan sa distansyang 1200 meters. Meron tayong isang set ng winner take all, 2 set ng pick 6, isang set ng pick 5, isang set ng pick 4 at syempre nandiyan yung mga paborito nating exotics. Hindi ganun kakapalan ang lineup natin ngayong Friday, yung huling karera lang ang madaming entries, pero kahit manipis may kahirapan ng lineup natin. Wala akong nakikitang lamang bukod dun sa race 2, parang pantay-pantay ang chances ng bawat entries. Kaya naman kung may puhunan kayo mainam magbadami kayo. Siguradong maganda ang mga dividendo natin ngayong Friday. Kaya wag na natin patagalin pa, simulan na natin magbigay ng giya bayang karerista. Race number 1, start ng ating pick 6, races 1 to 6, isang pinakang rating based handicapping system class 2, 71 to 83, meron tayong 6 na kalahok. First choice ko dito, numero 3 na si Pirate, gagawin ni Jeff Sarate. Last May 9, dito rin sa PJC, nagtala ng 1 minute 9.4 seconds sa 1200 meters kung saan tinalo na si Lisca Bianca. Ito, impresibo yung ginawang preba nung nakaraan, parang sinukatan lang ni Jeff yung Lisca Bianca nun. Tingin ko mag-uumento pa tong kabayo na to, mukhang nakapana yung pista. Yan ang pang-primera ko. Ang panigundo ko naman dito yung couple entries 2 and 2A, Andiamo Aperense at 2A na Radiant Girls. Mas tinitignan ko dito yung dos na si Andiamo Aperense, kagabay ni Boji Henson. Last May 24, dito rin sa PJC, nagtala ng 1 minute 15.8 sa 1300 meters. Kung saan segundo naman siya kay Ace of Diamonds. Ito, hindi kinaya si Ace of Diamonds nung nakaraan. Laban naman, may kakampi pa nga siya doon, kaso mukhang hanggang doon na lang talaga Dito baka pahirapan ng kakampi niya yung Pirate, baka isunod lang ni Boji ito. Kung ganun ang mangyayari, baka magka-chance to. Pero sa akin dito sa race 1, matibay na tong 2 at 3. Balikatan tingin ko tong mga alaga ni Boss Dante. Good luck bayang karerista. Race number 2, start ng ating winner take all, races 2 to 8, isang pinakang rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong 7 kalahok. Dito sisingilin ko na yung numero 7 si Pay the Line, gagabay ni CB Garganta. Last May 20, dito rin sa PJC, nag-barrier yan, nagtala ng 1 minute 13.6 sa 1200 meters. Ito medyo matagal na pahinga, 6 months layup, di natin alam kung nagka-problema ba, pero tingin ko pahinga lang to. Nung barrier nito, mainam, 1.13, di naman ginagalawan. Dito tingin ko parang sumagad na sa grupo, malalakas din yung nilalabanan nito bago na bakasyon. Dito baka siya na magdala ng unahan, para sa akin lamang to. Sisingilin ko na yan, numero 7, Pay the Line. Good luck bayang karerista. Race number 3, start ng ating second set ng pick 6, races 3 to 8, isang pinakang rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong 7 kalahok. First choice ko dito yung numero 2 na si Antonio de la Mugis, gagawin ni JM Estorque. Last May 29 sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 32.2 sa 1400 meters, kung saan napang 7 kila Limon Sudan Pauls at Noble Touch. Na-best time yan dito sa PJC sa 1200 meters sa 1 minute 14. Ito ganun din, bumaba na ulit sa laban to. Mas mahina tong laban na to kumpara sa mga nakakalaban niya noong nakaraan. Binalik pa kay Tobruk, saka parang mas magaling manakbo yan dito sa PJC. Malamang maisunod na agad to ni Tobruk. Baka makatikim na ulit ng panalo, baka mag back to back yung stable ni Mr. Abet Albina dito. Ang panigundo ko naman dito yung numero 3 na si Early Bird, gagawin ni Jigar L. Paano, last May 23. Dito rin sa PJC, nagtala ng 1 minute 22.2 sa 1300 meters. Kung saan nasegundo siya kay G-City. May best time yan na 1 minute 14.4 sa 1200 meters. Ito naman nalaglagan lang ng latigo nakaraan si Michael, kaya tingin ko hindi lumagpas kay G-City. Ngayon binalik na kay Jigar, umiksi ang karera pero gamay na to. Naipanalo na din to sa parehong distansya. Kung magkakaroon ng hagaran naman sa unahan, ito naman ang tingin kong pwedeng makinabang. Ito ang panigundo ko dito. Good luck bayang karerista. Race number 4, start ng ating pick 5, races 4 to 8, isang pinakang rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong 6 na kalahok. First choice ko dito yung numero 6 na si Galactus, kagabayan ni Pabs Cabalejo. Last May 20, dito rin sa PJC, nagtala ng 1 minute 15 sa 1200 meters, kung saan po mang-apat kila Kipi Taki at Twinkle Toes.
Eto, nung nakaraan, hindi nakaporma sa unahan, mas matutulin yung nalabanan nito. Dito tingin ko baka iuna na ni Pabs to dito, siya lang nakikita kong matulin. Ngayon, pag pinabayaan nila to, baka makatapos to. Ito ang first choice ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero 2 na si Central Bank, kagabi ni JMS Torque. Last May 23, dito rin sa PJC, nagtala ng 1 minute 21.6 sa 1300 meters kung saan pumang-apat kila Freedom Lover at H.G. Halley. May best time naman yan na 1 minute 14.4 sa 1200 meters. Ito medyo malakas yung nalabanan nung nakaraan. Ngayon binalik na kay Tobruk. Wala akong nakikitang matulin. Baka sakali maisunod na agad ni Tobruk to. Ilang beses na dinayamado to. Kaso kulang pa eh. Baka sakali ngayon matapat na. Ito ang panigundo ko dito. Good luck bayang karerista. Race number 5, start ng ating pick 4, races 5 to 8, isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 7 kalahok. First choice ko dito yung numero 5 si Concrete Solution, gagawin ni Christian Pilapil. Last May 16 sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 26.4 sa 1400 meters kung saan nasegundo siya kay Phil Daburn. May best time naman yan dito sa PJC sa 1200 meters sa 1 minute 12. Ito inaabot lang nung nakaraan sa kabila to pero nandun na eh. Maganda na pinakita. Dito parang gumaan ng laban, may matutulin, baka mapabor dito. Tingin ko tatanglawan lang to ni Christian. Baka sakali makatikim na ng panalo tong kabayan na to. Ang panigundo ko naman dito yung numero 2 na si Grand Laughter, gagabay ni Apoy Asuncion. Last May 16 sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 27.2, 1400 kung saan pumangpito kila River Rose sa Top Star. May best time naman yan dito sa PJC sa 1200 meters sa 1 minute 12.6. Na-acquire na pala ni Boss Kaloy Datuto. Ito, ganun din, malalakas din nalalabanan. Pero huling takbo niyan dito sa PJC, nanalo yan. Dito palagay ko, isa yan sa mga nasa unahan. Pero kung discarding sunod lang gagawin dito, baka makapagpanalo na agad sa stable ni Boss Kaloy Datuto. Yan ang second choice ko. Good luck bayang karerista. Race number 6, last daily double plus 1, isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 8 kalahok. Ito ang first choice ko naman, yung numero 4 si Wild is the Wind, gagabay ni Patar Guse. Last May 23, dito rin sa PJC, nagtala ng 1 minute 18.8 sa 1300 meters kung saan pumang-apat kila Gold Honey at Frosty Raven. May best time yan sa 1200 meters sa 1 minute 10.8. Ito, bumaba na sa laban kaso kinukulang pa din eh. Nakaraan Yamado to pero pumang-apat lang. Pero nag-uno G's yan sa parehong distansya. Kaya tingin ko malaki ang panalo niyan. Pahiyang naman ngayon kay Patar. Baka sakaling siya lang inihintay nito. Baka manalo na to. Ang panigundo ko naman dito yung numero 8 si Winter on Fire. Gagabay ni Boji Henson. Last May 27 sa Metro Turf. Nagtala ng 1 minute 28.6 sa 1400 meters kung saan pumang-anim kila Bride Tree at Bad Boy MJ. Best time naman to na 1 minute 12.6 sa 1200 meters dito sa PJC. Ito bagong baba din sa laban to. Matuling kabayo, maganda numero, nasa labas, baka sumalida ng maganda eh. Hindi mahirapan si Boji kumuha ng unahan. Problema ko lang dito, nandiyan yung Donya Patsy. Baka sabayan siya sa unahan eh, mapabor sa Deremate, kaya panigundo ko lang siya dito. Good luck bayang karerista. Race number 7, penultimate race, last daily double for the day, ang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 7 kalahok. First choice ko dito, numero 5 si Simply Jessie, gagabay ni Patar Guse. Last May 22, dito rin sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 13.4 sa 1200 meters, kung saan tinalo niya si Everything. Ito, mainam yung panalo noong nakaraan, considering na matagal na pahinga. Baka nakapagpag na ng kalawang to, baka mag-umento pa. Mababa pa din sa laban to, baka siya na ulit mauna dito. Pag walang makasabay dito, ma-rate lang na maganda, pwedeng makadalawang dikit na panalo to. Ang panigundo ko naman dito yung numero 2 na si Brown Missile, gagabay ni CB Garganta. Last May 23, dito rin sa PJC, nagtala ng 1 minute 19.8 sa 1300 meters kung saan natersera siya kila La Trope at Elegant Lady. May best time yan na 1 minute 12.8 sa 1200 meters. Ito, nung nakaraan, pilit na itong inahabol si Elegant Lady. Nahirapan na din makahabol. Dito tingin ko, susunod lang ni Tope. Baka may makialam kay Simply Jessie sa unahan, malamang ito ang pwedeng makinabang. Malalakas din nakakalaban nito, baka dito makachamba na. Good luck bayang karerista. Race number 8, last race for the day, isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 12 kalahok. First choice ko naman dito yung numero G's na si Stripe of Pink, kagabay ni Jenjen Huko. Last May 24, dito rin sa PJC, nagtala ng 1 minute 19.6 sa 1300 meters kung saan pumang-apat kila Charmboy at Megan Maxine. May best time yan sa 1200 meters dito sa PJC na 1 minute 13.2. Ito wala pang pinapakita ulit lately pero bumaba
bumaba na din ng bumaba sa grupo to. Dito maganda numero niya, nasa labas, agrabyado lang sa distansya pero baka maipwesto na agad ni Jenjen gawa nga ng nasa labas ang numero. Baka hindi ma-traffic, makapagparemate na ng maganda to. Ang panigundo ko naman dito yung numero 4 si Sabi Ko Na, gagabayan ni Nelson Esteban. Last May 22, dito rin sa PJC, nag-barrier yan sa 1200 meters, nagtala ng 1 minute 15. Ito, bumaba na din sa laban to. Baka ngayon matapat na, isa to sa mga nakikita ko nasa unahan, gamay naman ni Esteban to. Isa pa lately, maraming pinapanalo si Boss Melvin Raimundo dito sa PJC, baka magtuloy. Kung hindi mapapahirapan to at madiskarte na ng maganda, malaki din ang tsansa nito. Pero last race, paratingan, magulong karera din to. Lagi nating paalala, magdagdag kayo para sama nyo yung mga silip yung dihado. Para pag namumuro na kayo, mas malaki na ang tsansang manalo ng mga parating nyo dito sa huling karera. Good luck, bayang karerista! At yan ang ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw naman ng Biyernes, June 5, 2026. Balik na tayo dito sa racetrack ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas. Lagi nating paalala, ito'y sariling aral at kursunada lamang. Pagdating sa tayaan, kayo pa din ang masusunod. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa Karera sa Pinas. Makatulong sana ang ating mga giya at kursunada. Magsitama sana tayong lahat. Happy racing at good luck, bayang karerista!